Magandang hapon sa lahat. Hapon, oras na, anong tawag ba nito? Oras de peligro. No, oras de peligro dahil oras ng pamamahinga eh. So, alam ko, kahit nakapikit tayo, bukas ang ating mga isipan at mga puso para sa salita ng Diyos. No? Manalangin tayo. Panginoon Diyos, muli kami ay dumudulog sa inyo. Naway pagkalooban niyo kami ng malinis na puso't isipan upang sa oras na ito ng aming pakikinig na yung mga salita ay masumpungan namin ang mga kapakipakinabang na mga aral mula sa iyong mga salita na siyang maging gabay namin sa aming paglakad sa buhay pananampalataya. Kayo po, Ama, at ang iyong presensya ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan, na siya pong magbukas sa aming mga pangunawa. Naway maging mabiyaya at matagumpay ang mga salita ninyo na ipapahayag sa hapong ito. Kaya nga po, Ama, ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang aking pamamahayag. Naway samahan ninyo ako, magamit ninyo ako para ipaabot ang iyong mensahe sa iyong iglesia. Salamat po, Ama, purihin po kayo. Itong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Alam niyo po, patuloy tayo nagsisikap na mag-series nitong Book of Joshua. Last time ay pinakilala natin yung ating pinaka-main character, which is Rahab. Ngayon, medyo iwan-iwan na natin si Rahab. Tapos na yung kanyang bahagi. Bahagyan na lang siyang siguro may bahagyang pagbanggit. Pero pinamagatan ko po yung ating pag-uusapan. Follow the ark. God goes before us. Sundan ninyo ang kaban. Tinutukoy natin kaban dito is kaban ng tipan. Diyos ang siyang mangunguna. Binasa kanina po yung teksto, which is Joshua chapter 3 and verses 1 to 6. Sa ating pong talakayan, ang nais ko pong makita natin kung paanong ang Diyos ang siyang nangunguna sa kanyang bayan patungo doon sa ipinangakong mana or the promised inheritance. At ito'y ginagawa ng Diyos, pinangungunahan ng Diyos, hindi sa sariling pamamaraan ng tao. It is not according to human effort, but according to His presence. Ito yung gusto kong makita natin habang tayo'y nagtatalakay. Pero gusto ko munang bigyan pahapyaw yung ating reading o yung ating parallel passage, Isaiah 52 verse 12. Alam niyo po, ang ganda ng kwento nito dahil ito ay isang propesiya ni Isaiah kung ano ang mangyayari sa Israel that time. Binanggit doon, aalis kayo, hindi kayo magmamadali. Bakit hindi kailangan magmadali ang mga Israelita? Dahil this time, hindi kagaya nung umalis sila sa Ehipto. Nung umalis sila sa Ehipto, nagmamadali sila. Pinag-aapura sila para makaalis na kagad. No? Dahil may humahabol pa nga sa kanila. Pero this time, di sa sinabi sa propesiya ni Isaiah, hindi sila magmamadali. Bakit? Dahil pinahintulutan silang lumabas doon sa lugar na kanilang pagiging bihag at pinauuwi sila, pinantulutan silang umuwi doon sa kanilang mismong lugar. At ginamit ng Diyos dito si King Cyrus. No? Kaya maliwanag yon, hindi kayo alis ng magmamadali. Ang Panginoon ay mauuna sa inyo at ang Diyos ang magiging bantay ninyo. Hindi lang mangunguna, ang Diyos din ang bantay ninyo sa likuran. So safe na safe yung paglalakbay nitong mga Israelita. The time na dumating na yung panahon na yon. At alam natin, yung presipya nangyari sa panahon ni Jeremiah, sa lahat nung nangyayari sa kanila. So makikita natin, ang salita rito is huwag kang magmamadali. Sabi, kung atin titingnan yung Isaiah 52:12, huwag kayong magmamadali, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-aalala. So dito sa ating pag-uusapan, titingnan natin, yung karanasan ng mga Israelita. Pagkatapos na yung mga Espeya ay
umalis na sa bahay ni Rehab. Ang sabi ni Rehab, sige, binaba sila doon sa may bintana, pumunta kayo at magstay kayo doon sa hills. Ano ba Tagalog ng hills? Bulubundukin. Hindi naman siya mountain eh. Kasi maliliit na, pag hills, maliliit na bundok lang. Mabulubundukin, magstay kayo doon for 3 days. Hanggang sa mga ang naghahanap sa inyo ay magbalik na rito sa kampo nila, sa Jericho. At saka kapalang kayo umalis. At ito nga ginawa ng mga espiya, itong dalawang spy na ito. Pagkatapos ng 3 days, umalis sila doon sa bulubundukin, umuwi na sila sa kampo nila, at nagulat sila kay Joshua. At sinabi nila kay Joshua yung mga nangyari sa kanila, yung kanilang mga karanasan. At nagbigay sila ng report. Ang sabi nila in chapter 2 verse 24, the Lord has given all the land into our hands. Ibinigay na ng Diyos. Sa kanilang pag-ispiya, nalaman nila kay Rehab na yung lupain ibinigay na sa kanila. Kaya yung mga Canaanites, and sabi nga ron they melt their heart in terror. No? Tagalogin natin melt, parang natunaw ang puso sa takot. Gusto nang atakihin sa takot yung mga Canaanites. So ito yung nangyayari. Binigay na ng Diyos, the Lord has given all the land into our hands, sabi niya in verse 24 of chapter 2. So madaling salita, nung ma-report na ito, they're now moving from Shittim. Naglakbay sila patungo sa Jordan. So ibig sabihin this time, ang mga Israelita is nagpre-prepare na sila para pumasok doon sa lupain na ibinibigay sa kanila ng Diyos. Sa madaling salita, sa kanilang movement, nakarating sila doon sa Jordan. And in fact, nagkampo sila sa gilid ng Jordan River. So nagkampo sila roon. Sa madaling kung iisipin natin, sa pag-alis nila doon sa Shittim na kanilang pinirahan, remember they have wandering around sa wilderness for 40 years. Marami silang mga nagagawang failures during that time, nagkamatay na nga yung may edad na nila, that those who doubted God nung sila'y mag-espiya sa Kanaan, na sabi nila, hindi natin makukuha yan. Dahil may mga higante dyan, para lang tayo mga grasshopper. So yung mga taong hindi naniwala sa Diyos, hinayaan sila mag-wander for 40 years hanggang sa maubos yung mga kaedad nila Caleb at ni Joshua, then binigyan sila ngayon. Pagkatapos nun, ito na. Papasok na sila. Iiwanan na nila yung kanilang wandering. Hindi na iwanan nila yung wandering, iwanan nila yung mga failures nila during the time, at iwanan na nila yung mana. Remember yung mana? Every morning, kailangan nilang mag-secure ng mana para sa buong araw na yung kakainin nila. Ngayon, iiwanan na rin nila. Bakit? Dahil papasok na sila ngayon sa isang bagong lupa that is flowing with milk and honey. So papasok sila rito. Alam natin, nung nag-espiya sila, marami silang nakukuhang mga pakinabang doon. Lalaki ng ubas na dala nila. So iwanan na yun, yung failures nila. Yung wandering nila, iwanan na. Yung mana, iwanan na. Ngayon, naglalodge sila doon sa riverbank. Sa tabi sa mismong edge ng Jordan River. Kaharap sila ngayon. Hinaharap nila ngayon, nasa ilang unahan, yung land of promise. Pero hindi lang land of promise ang nasa harapan nila. Kaharap din nila ngayon, pagpasok nila dyan, yung kanilang magiging mga kalaban. Sino yung kanilang mga kalaban? All those Hittites, Hivites, lahat ng bites yata. Ang kaharapin nila pag pumasok sila doon sa lupain. At sa pagkakataon din ito, hindi sila basta maaring tumawid sa ilog. Dahil nag-overflow ang ilog sa tubig. Ang sabi nga pag time ng harvest, talagang nag-uumapaw yung
Jordan River. Mapaw, paano kang tatawid? Malalim. No? Pero makikita natin as we go on. Sa harap nila yung promised land, harapin lahat yung mga enemies and this overflowing Jordan River. Yan yung kanilang magiging harap. Pero mapapansin din natin in verse 3, ang sabi na sa verse 3, and commanded the people, si Joshua, and commanded the people, as soon as you see the ark of the covenant of the Lord, your God, being carried by the Levitical priest, then you shall set out from your place and follow it. Maliwanag yung utos. You have to follow the ark. So dito tayo titingin, ano ba ibig sabihin nitong follow the ark? So mapapansin natin yan. So, ang ating titingnan, hindi lang kasaysayan. Yung karanasan mga Israelita sa pagkakataon ito, hindi lang kasaysayan. Ito rin yung paraan ng Diyos kung paano tayo ginagabayan ngayon. The way God guided sa mga Israelita, ganun din tayo ginagabayan ngayon. Kaya hindi siya kasaysayan, yun yung karanasan din natin ngayon. Kung tayo sumusunod sa Panginoon. So ating titingnan, may 3 puntos tayo ang ating pag-uusapan. Una, God gives clear direction in uncertain times. Nagbibigay ang Diyos ng malinaw na direksyon sa panahon ng mga pagkalito. Sa panahon na yung parang wala kang katiyakan. Kasi papasok sa hindi mo kabisadong lugar eh. So wala kang katiyakan. There's that transition na mararanasan ng mga Israelita. Pangalawang mapapansin natin is that God requires consecration before provision. Hinihingi ng Diyos ang paglilinis o pagpapakabanal ng bayan niya bago ang pagpapala before provision. At pangatlo, ang titingnan natin, God leads us. God leads by His presence, not by human plans. So ito yung 3 punto na gusto kong makita natin sa ating pong talakayan. So una, God gives clear direction in uncertain times or sa panahon ng walang katiyakan. So mapapansin natin yung pagkilos ni Joshua in verse 1. Maaga siyang gumising. Na-imagine yung maagang gising ni Joshua at pinangunahan niya yung mga tao para mapunta doon mapunta sila sa Jordan. So dito, maagang gumising si Joshua. Na kung aking uunawain, sinong nagpapakilos kay Joshua sa ganong pagkaaga? Sinong nagbibigay kay Joshua ng lakas at sigla para kumilos ng ganong kaaga? Base sa kaya maagang pagkilos, mauunawaan natin na ang Diyos ay hindi kumikilos ng huli. Kung kumilos si Joshua ng mas maaga, di mas maagang kumilos ang Diyos para sa kanila. Hindi siya nahuhuli. Sapagkat ang Diyos ang nagtatakda ng oras ng pagkilos ng mga Israelita. Meaning, when God moves, yung kanyang bayan must be ready. Kapag kumilos ang Diyos, dapat handa po tayo. Hindi tayo dapat magpabaya. Kasi dito sa pagkakataon, kumilos na ang Diyos, pinangunahan ni Joshua itong mga taong to, and they're moving. Therefore, ang Diyos ang kumikilos, dapat handa na rin sila. No? Sa ganung situation. Bakit ko sinasabi? God made that great timing. Unang bagay, lahat ng ginawa ng Diyos, may timing. Siya nagtakda ng oras, ng tiyempo. No? Kaya ang Diyos ang nagtakda or God ordains
sa kanilang destination at sa tamang pagkilos. Kailan ka kikilos? Ang Diyos ang nagtakda. So, sa madaling salita, yung soberanong providensya ng Diyos ang siyang nag-direct sa pagkilos nitong mga ng bayan niya sa ganong situation. Tandaan natin, papasok po sila. Papasok pala sila, hindi pa sila nakakapasok. They are planning para pumasok. So nagbibigay ng pagtakdaan Diyos, yung timing ng Diyos, at yung pagtuturo ng direksyon. Iniisip ko sa ating Kristiyanong buhay. Sa lahat ng kilos natin, sa lahat ng paggalaw natin, tandaan natin, always be looking forward to God's timing. Huwag natin siyang pangunahan. Kasi pag pinangunahan natin lagi ang Diyos, lagi tayong fail. So hayaan natin siya. Siya ang nagtakda ng timing, ng oras, siya rin ang nagtakda ng direksyon ng mga galaw. So makikita natin, yung kanyang soberanong providensya, ang siyang kumikilos, directing the situation para sa kanyang bayan. Another thing na mapapansin natin, nagpaplano silang pumasok ngayon sa Kanaan, pero merong dapat silang tandaan. Yung ibinigay ng Diyos na sign. Ano yung binigay ng Diyos na sign? Ano yung palatandaan para kumilos sa mga tao? Yung palatandaan or the sign is the covenant. The Ark of the Covenant. Hindi sila maaaring kumilos. Kapag ang covenant, ang Ark of the Covenant, naka-steady sila. Yung tinakda ng Diyos. Kaya yung nangunguna, yung kumikilos, yung pagpapakilos sa mga tao, hindi si Joshua. Siya yung nangunguna, pero hindi siya ang susundan ng bayan ng Diyos. Hindi rin yung mga general ng kanyang mga sundalo. Ang susundan nila, yung itinakda ng Diyos na susundan nila, the Ark of the Covenant. Yun yung tanda. Pag kumilos yun, kumilos kayo. Pag tumigil yun, tumigil kayo. So that's God's plan. At sigurado yun. So makikita natin dito paano natin titingnan ang mensahe para sa atin. There is this Christ-centered message sa panahon natin ngayon. Kaya nga, yung meron tayong Solus Christus. Sa pagkilos nating mga Kristiyano, sa buhay natin bilang mananampalataya, Solus Christus. Christ alone. Siya ay laging nangunguna sa buhay natin. So makikita na yung God's presence is the Ark of the Covenant. Ito yung dapat manguna sa bayan niya. Sa atin, sa pagkilos natin bilang mga mananampalataya, ang dapat na manguna sa atin si Kristo. Hindi yung sarili natin. Same with the Israelite people. Sa pagkilos na, hindi nila dapat pangunahan ng Diyos. Ang Diyos ang nagtakda, ang Diyos ang kumikilos with God's timing. With God's direction, they move. Ganyan din tayo. Alam mo kung bakit nagpe-fail ang mga iglesia? They're doing their things. Apart from God's timing, apart from God's plan. Maraming iglesia gumagawa ng sarili pamamaraan. Minsan, naalala kayo, regulative principle ba yun? Ito yung tinakda ng Diyos eh. Ito yung dapat ginagawa ninyo. Huwag kayong magdagdag ng preaching ni Pastor Joey kanina. Dapat ito yung regulative principle. Ito yung hinihingi ng Diyos. Ito yung sundan ninyo. Huwag kayong gumagawa ng mga sarili ninyong paraan. At ngayon, yun yung mga nangyari sa mga iglesia. May sarili sila mga pamamaraan. Binabago nila ang pamamaraan ng Diyos. Dapat Kristo ang laging nangunguna. Siya ang preeminent. Siya ang number one. Siya nga ang ulo ng iglesia. Dapat siya ang sinusundan. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 18, and He is the head of the body, which is the church. Andun yung mind eh. Siya yung ulo eh. Alisin mo yung ulo, katawan ka na lang, wala kang direksyon. Lagay mo yung ulo, which is Christ, mayroon kang direksyon. Siya dapat nagsubaybay sa atin, yung presensya ng Diyos. Ang presensya natin pa sa Kristo, siya nating susundan sa ating uri ng pamumuhay bilang mga mananampalataya. Huwag ninyong pangunahan ang plano ng Diyos.
we will fail. Hebrews chapter 6 verse 20, He is the forerunner on our behalf. Nung pagpasok doon sa presensya ng Diyos, siya nanguna. Ganon din tayo. Dadalhin tayo roon sa pangunguna ng ating Panginoon Kristo. Not on our own way, not on our own time. It must be according to God's timing and according to God's direction. Dapat yun ang lakad natin bilang mga mananampalataya. At ito pa makapagtataka, yung distansya. Nagbigay ng distansya eh. Ano yung distansya? 2,000 cubit. Nag-search ako, ano yung 2,000 cubit? Bakit ganun ka? Ganun ang binigay na distance? Ay, parang pinakita yung 2,000 cubit. Alam mo yung 2,000 cubit, yung mga unang mga scholars, kinumpute nila. Ano ba ibig sabihin 2,000 cubit? It is 3,000 feet. Is equivalent to 1 kilometer. So, ibig sabihin, pag lumakad sila, ito yung distansya binigay. Na para sinasabi, na pag lumakad kayo, magbigay kayo ng distansya sa Ark of the Covenant. Ano yung makikita natin? Bakit binigay yung ganung distansya? May 3 bagay ako na aking nakikita. Una is to give reverence to the presence of God. No? Yung reverence. Bakit? In verse 4, ang sabi doon, hindi pa kayo nakapasok dyan sa lugar na yan eh. So, mangunguna ang Diyos sa inyo, na susunod kayo sa Kanya, dahil yung lugar na papasukin ninyo, hindi nyo pa nadaanan kahit minsan. The tendency, pwede kayong maligaw. So, you have to give reverence to the one who leads you, which is God. So, titignan mo, anong distansya? 1 kilometer. Gaano karami ang mga Israelita? Yung Israelita, nabawasan na nga ng tao eh. Dahil yung mga babae, mga bata, naiwan doon sa kabila ng Jordan eh, kung aalis sila. Ang tatawid lang is the 40,000 armed men ng 2.5 tribes. Plus doon sa tatawid, napakarami nila. Siguro by tribe. O isang tribe dito, ganyan. Then, ganun kalayo. 1 kilometer ang distansya nila sa Ark of the Covenant. Bakit? Parang sinasabi na, don't crowd the Ark. Huwag kayong magmamadali, huwag kayong mag-uunahan. Karaniwan eh. Pagka tumawid na ganyan, unahan eh. Di ba? Mga Kristiyano, unahan. Lalo sa Ayuda, unahan kung sino makarating, kung sino unang abutan. Kaya magulo eh. Pagdating sa Ayuda, walang pila. Gusto lahat mauna ng tanggap eh. Dito, makikita natin, parang binigyan sila ng direction. Huwag kayong magkagulo. Ito yung gagawin ninyo. Para hindi tayo magkagulo, walang maliligaw sa atin, ito yung sundan ninyo. You have to have that 1 kilometer distance from the covenant, Ark of the Covenant, para lahat kayong mga Israelita, yung susundan nyo, makikita ninyo. Yung galaw ng covenant, Ark of the Covenant. So lahat ng mga Israelita, kita ito. Ito yung gagabay sa kanila. So first is reverent. Respetuhin ninyo yung mangunguna sa inyo dahil hindi nyo alam yung papasukin ninyo. Pangalawa is yung clarity. Kailangan clear sa kanila na makikita yung kanilang guidance. The whole Israel will see the Ark of the Covenant moving. Sa atin ganun, clear din tayo dapat eh. Alam natin yung galaw ng Panginoon. Hindi natin pwedeng kontrahin yung galaw ng Panginoon sa buhay natin Kristiyano. Minsan yung buhay Kristiyano natin, sumusuway tayo sa gusto ng Diyos. Alam niyo kung bakit nagkaroon ng problema sa kasama ko doon sa Bohol? Kasi gusto niya yung kanya eh. Nagtanong siya sa akin, i-share ko lang to. Pero chismis to. Hindi man makakarating, hindi ako maintindihan. Koreano siya eh. Ang sabi niya sa akin, Pastor William, am I doing right? Sabi ko, what? We're giving, nagbibigay siya ng sponsorship eh. We're giving money to these children. And we are inviting them to attend, you parents. So, every first Sunday, namimigay siya. Every first Sunday of the month. First Sunday talaga, sa month yun eh.
Di ba? Wala naman second Sunday of the month. So every first Sunday of the month, siya preacher. Ang announcement niya, umating kayo, every first Sunday, magbibigay ako sa inyo ng inyong mga allowances. Aba, pagdating ng first Sunday, puno-puno ang church. Ang laki ng church. Parang simbahan ng Katoliko. Talagang puno yan. Ako tagabigay ng pera eh. Tawag ng pangalawa, bigay. Imagine mo mga 600 yun. Bawat siyang bata. Sa dami ng mga sponsorship children. Puno talaga yung church. Nang magtanong siya sa akin, okay ba? Sabi ko, Pastor, I think it's not good. You're making people greedy. Aba, nagalit yun. Gusto nang humiwalay sa akin, kaya umalis ako doon. Kasi nung sabihin kong greedy, sabi ko, Pilipino ako eh. Ginagawa niya mukhang pera yung mga Pilipino. Pinaatin niya para bigyan ng pera. Imagine mo pa, second Sunday, third and fourth Sunday, walang umaatin kundi yung membro lang. Kaya sabi ko, you're making Filipino greedy. Masama. Sabi niya, okay lang, Pastor. We have to give them material things and also we have to feed them with spiritual. Pwede naman gawin yun nang hindi sama sa simbahan. You can do your thing, benevolent things, hiwalay sa gawain sa simbahan. Bakit mo isasabay sa service? Bakit mo sinasabay ng gawain? So sabi ko, wrong motive. Siya yun, sumamalog niya sa akin. Sabi niya sa akin, Pastor William, better we have to separate. Because when you are present, the members do not listen to me. They listen to you. Sabi sa akin, okay. Ay, maraming gusto sumama sa akin. Saan ko sila dadalhin? Wala naman akong church. Kako dyan na lang kayo. Wala akong pagdadalhan sa inyo eh. Saka isa pa, uwi na ako ng Maynila. Stay sila ron. Pero gusto lang sumama sa akin, mangungupahan kami ng church. So, ang ibig ko sabihin, meron tayong mga ginagawa apart doon sa plano ng Diyos. Gusto lang natin. Ang layunin ngayon ng marami is to fill the church with people. When the purpose of the church is to fill people with Christ. Bakit punuin natin ang church natin ng tao? Anong purpose? Bakit gustong dumami ang laman ng iglesia? So, mayroong layunin. Kasi ang inisip ng tao ay pag maraming miyembro, pinagpala ng Diyos. Pag malaki ang iglesia, pinagpala ng Diyos. The more the Christian growth is spiritually, yun yung blessing. Hindi yung dami ng miyembro. So, yun yung pinupunto ko eh. Meron tayong mga ginagawa which is hindi naman ang hinihingi ng Diyos. Kaya sometimes we fail. Tandaan po natin, ang layunin ng iglesia ng pamamayag na salita ng Diyos is to fill people with Christ. Not to fill the church with people. Although hindi natin ninano yung evangelism, gusto rin natin silang dalhin sa church. But that should not be the first priority to bring all people. Hindi mo na nakikita ang mga membro. Kaya gumagawa ka ng sarili mong mga pamamaraan. Dapat pamamaraan ng Diyos ang ating gamitin. In evangelism, may sariling pamamaraan ng Diyos. No? Dapat makita natin, ito rin yun nangyayari. There must be clarity. Sa lahat ng pamamaraan, kailangan klaro. Makikita natin yung kilos ng Ark of the Covenant at yun ang susundan ng mga Israelita. Another thing is faith. Bakit mayroong faith? Kailangan lang lumakad na nakikita nila yung kanilang sinusundan. They believe na kayong sinusundan nila, dadalhin sila sa mabuti. And that's faith. They follow the Ark of the Covenant because they believe they will be brought into the promised land. No? Kasi nakikita na nila, hindi pa sila pumapasok nito They're just planning of crossing the Jordan. Kaya inahanda na sila ni Joshua at ng mga leaders ng Israelites. No? So, makita natin the reverence, the clarity, and the faith. Parang sinasabi, stay close enough to see me, but stay far enough
to see me leading you. Diba? Mapit kayo sa akin para nakikita nyo ako. Pero lumayo kayong bahagya para makikita nyo na ako pala ang nangunguna sa inyo. Hindi kayo ang nangunguna sa sarili ninyo. Lalo pag pumasok kayo sa isang lugar na hindi ninyo kabisado. No? So in seasons of transition, kasi transition ito eh. Nasanay na sila sa wandering. Nasanay na sila sa samana. Nasanay na sila sa mga failure nila sa wilderness. Ngayon there is this transition. Papasok na sila ngayon sa ibang lupain, ibang environment, at marami silang kahaharapin. There is this transition. Pag may in time of transition, do not panic. Bakit? Pinangungunahan kayo ng Diyos. Ibinibigay na sa inyo ng Diyos ang lugar na yan. Kailangan lang hanapin natin kung nasaan ang presensya ng Diyos. And the presence of God in their time is the Ark of the Covenant. Yun yung kanilang magiging gabay. Kailangan hanapin lagi kung nasaan ang presensya ng Diyos. Dapat sundan ng Diyos. Sa panahon natin, dapat sundan ng Diyos, hindi kung ano uso. Ngayon kung ano uso eh. Naalala ko. Sishare ko lang. Ito chismis pa rin. Nung araw na uso yung laughing ministry, naalala niyo yun? Dala ng mga foreigner rin eh. Tapos biglang meron dito, tumayo dito, nagulat ako. Galing sa upuan, natatawa na. Pagdating dito, wala nang preaching, tawa na lang ng tawa. The laughing ministry daw. So, naalala ko yun eh. Kung anong dala, tinatanggap ng mga Pilipino. Dapat matuto tayo to analyze what God wants us to be. Di ba? Pag sinabi ng isang foreign preacher sino ang gustong pagpalain ng Diyos? Kita ko mga pastor, ang tutulin, nauna yung mga pastor. Sino ang gustong tumanggap ng Diyos? Takbo mga pastor, tatanggap, hindi pa pala tumatanggap, pastor na. Nakakagulo. During that time, at pinagpapasalamat ko, si Pastor Joey, nagpasalamat kanina. Ako din, pasalamat ako na na-reform tayo. Nag-iba yung ating mindset. Natuon tayo sa mga bagay na gusto ng Diyos sa atin. Kaya siguro maraming ayaw sa atin, hindi tayo makarami. Kasi lumakad tayo sa totoo. Maraming ngayon lumalakad sa gusto nilang lakaran. Pero nagsisikap tayo, lumakad tayo sa gustong lakaran ng Diyos para sa atin. At pinangungunahan tayo ng Diyos. Hanapin natin kung saan ang presensya ng Diyos. Huwag natin sundan kung ano man ang uso. Dahil naniniwala ko, hindi tayo dadalhin ng Diyos sa lugar na wala siya. Ang gusto ng Diyos, dadalhin niya tayo sa lugar kung saan naroon siya. Kaya dapat, bantayan na, titingnan natin, saan ba tayo dinadala ng Diyos. Pangalawa, God requires consecration before provision. Kailangan merong ano ba sa Tagalog ng consecration? Maraming kahulugan kasi you have to repent, you have to italaga mo sarili mo, and that is consecration. Repent, you have to bigay mo sarili mo. Sabi niya. We have to consecrate yourself, sabi ni Joshua. Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Magpakabanal kayo sapagkat bukas, kasi kinabukasan lang, tatawid na sila. Bukas, gagawa ng mga kababalaghan ng Panginoon sa gitna ninyo. So ang tanong ko, what is consecration? That is to set apart. Set apart mo yung sarili mo. Ayusin mo yung sarili mo. You have to repent. Pagsisihan mo yung mga bagay na nasa iyo. Meaning, we have to get right. Ang ating puso dapat umangkop sa gusto ng Diyos. Yung puso natin. Bakit kailangan ng consecration? Bakit kailangan consecrate? Because we cannot enter this new with the old in us. Para sa iglesia, di ba? Hindi ka naman pwedeng pumasok
okay, makakapasok ka. Kasi wala namang bawal pumasok eh. Pero hindi ka makakapasok, hindi ka magkaroon ng transition for your life kung dala-dala mo yung dati mong baggage. Iwanan mo yung mga baggage mo. Pag pumasok ka sa bagong kalagayan mo, iwanan mo yung mga luma. Para ang matatanggap mo yung bago. At ito yung sinasabi ni Joshua. Papasok tayo sa bagong lugar. Iwanan na natin yung mga dati. Papasok tayo rito, we have to consecrate. Kasama natin ang Diyos. Linisin natin, italaga natin yung ating mga sarili sa Diyos. Upang makasunod tayo, makalakad tayo, ayon sa gusto ng Diyos sa buhay natin. So we have to concentrate. Hindi tayo pwedeng pumasok sa isang bagong kalagayan kung dala-dala natin yung mga dating baggage natin. Kaya nga, nung pumasok tayo bilang Kristiyano, hindi man tayo perfecto. May mga, sometimes, meron pa rin tayo nagagawang kamalian. But of course, that is not our lifestyle. Hindi yun ang lifestyle natin. Ang lifestyle natin ngayon, we are trying na mailayo natin ang sarili natin sa mga kalikasang nasa mundo. Gusto natin maging bago buhay natin. Although may times na nagfe-fail tayo. Pero hindi yun ang ating gusto. Gusto nating umangkop tayo sa gusto ng Diyos. So maliwanag, hindi tayo makakapasok sa bagong kalagayan kung hindi natin italaga ang ating mga sarili sa Diyos. Pero may pansin dito. Consecration before provision. Gagawa siya ng mga himala. Pero kailangan, ang mga taong gawa niya ng himala, namumuhay sa kabanalan. He can do wonders in the midst of holy people. No? So mahalagang makita natin ito. God calls a holy people to walk into His promise. Nangako ang Diyos, may promise ang Diyos, pero makapapasok tayo dyan kapag namuhay tayo sa kabanalan. We cannot enter heaven with our sins. We cannot enter the presence of God with our sins. So we have to consecrate ourselves. Talaga natin ating mga sarili sa Diyos. No? So kailangan natin ang sanctification. As Christians, we are to be sanctified people. To enter into God's promise, we are to be sanctified people. Ephesians chapter 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good work, which God prepared beforehand, that we should walk in them. So maliwanag yan. We are God's workmanship. Binago tayo ng Diyos. Yung luma nating kalagayan, ginawang bago ng Diyos, created in Christ Jesus for good works, that we should walk in them. Para lakaran natin. Totoo naman we're saved by grace. But, God makes us holy for His purpose. Naligtas tayo. Tayo mga makasalanan. We're unworthy people. Pero tinawag tayo ng Diyos sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Nung tayo tumanggap sa ating Panginoon Kristo, at lumakad tayo at namuhay tayo ayon sa pagkatawag sa atin, then God make us holy. Ginawa tayong banal ng Diyos. We are sanctified by God. Para saan? To do His purpose. We are to be a witness in this crooked and corrupted world. Yun ang gusto ng Diyos sa atin na dapat nating maipamuhay. 1 Peter chapter 1 verse 16. You shall be holy for I am holy. Yun yung maliwanag na sinabi ng Panginoon Diyos. Dapat kayong magpakabanal dahil ako ay banal. Ako tumawag sa inyo ay banal. So tinawag tayo ng Diyos sa kabanalan. Pero tandaan natin, yung ating ang biyaya ng Diyos, yung ating kaligtasan, yung biyaya ng Diyos, ay hindi po yan lisensya para mamuhay tayo sa kasalanan.
Hindi tayo katulad ng iba. Okay, ligtas na ako eh. Tinanggap ko na ang Diyos eh. Whatever I do, it's okay. Ligtas na ako. Hindi naman mawawala ang kaligtasan eh. Pagka ganun ay hindi naman mawawala kaligtasan, okay lang akong gumawa ng kasalanan. Kasi tinanggap ko ng Diyos eh. Tinanggap ko ng Panginoon eh. Whatever I do, I'm saved. Because once saved, always saved. Yan yung katwiran ng iba. We are saved, yes, but we are to be persistent believers. Persistent in holiness. No? Kailangan meron tayong perseverance in a Christian life. You fail, bangon ka, lakad ka uli, hakbang lang ng hakbang. Basta gusto ng Diyos, humakbang ka, lumakad ka lang ng lumakad, ayon sa kalooban ng Panginoon. You fail, bumangon ka, lumakad ka, sundan mo siya. Huwag tayo doon sa, okay lang. Kaya nga, hindi maganda yung nakasanayan dati. Sino gusto tumanggap sa Panginoon? Come. Unahan sa harapan. Sasabihin naman, Pastor, follow. Sumunod kayo sa panalangin ko. Sunod naman. Sasabihin ng Pastor, ngayon, Kristiyano ka na. False hope. Kailangan sigurado sila. So we have to be a persevering Christian. No? Dapat. Ang biyaya ng Diyos, ulitin ko, hindi po lisensya to sin. So mapapansin natin, sabi ni Joshua, consecrate yourselves. In verse 5. Ang punto natin, yes, there's the need of leadership. Leadership tells people, consecrate yourself. Ang himala or wonders or provisions ay dumadaloy sa pusong handa at malinis. Kaya dapat importante yung mga leaders. Kailangan makita sa buhay ng leaders. These should be examples. Kailangan makita. Paano ko sasabihin sa inyo? Madalas sinasabi ko sa anak ko eh. Yung anak ko matigas ang ulo, yung isang anak kong lalaki. Kahilig sa paninigarilyo. Ngayon, naninigarilyo yung mga anak niya. Ang sabi ko, paano mong sasawayin yung mga anak mo? Ikaw nakikita kang naninigarilyo, paano mo sabi sila, huwag kayong manigarilyo? Kung ikaw na may gumagawa ng ganyan. So you have to be an example. The same. The leaders should be examples of their followers. And Joshua, tama yung sinasabi, you have to consecrate yourself for tomorrow, God will do wonders in our midst. So kailangan ng kabanalan para matanggap ang himala ng Diyos. Ang pinakamagandang himala ng Diyos, yung binago buhay natin. The greatest miracle that God has done for us is our salvation. Change our lives. Maraming ginamit, iba-iba ang ginamit. Ang ginamit sa atin ng araw, mga charismatics. Pero dinala tayo ng Diyos, dahil kilala tayo ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos, dinala tayo sa isang tamang daan. Ginamit sila. Salamat sa kanila. At dinala tayo rito sa pamamagitan ng pagkaunawa natin sa katotohanan ng salita ng Diyos. At salamat sa inyo. At papasalamat tayo sa buhay nyo na nakita nyo rin ang katotohanan nito. And that is not your own doing. Yan ay gawa ng Diyos sa buhay nyo. Kaya nakikita nyo yung totoo. Kaya nga before asking, sa ating Kristiyano boy, before asking the next Jordan sa buhay natin, yung gusto nating i-conquer sa buhay natin, kailangan natin itanong muna, ano ba ang dapat nating isuko at talikuran? Baka marami tayong gustong ma-conquer. Gusto nating mapagtagumpayan. Gusto nating igupo ng mga bagay sa hinaharap ng buhay natin. First, we have to surrender ng mga bagay na hindi dapat dala-dala natin. No? Pangatlo, God leads by His presence, not by our plan. In verse 6, ano sabi in verse 6?
And Joshua said to the priest, take up the ark of the covenant and pass on before the people. So they took up the ark of the covenant and went before the people. Ito na yung patawid na sila. Hindi pa sila tumatawid, patawid pa lang. At tandaan po natin to, umaapaw yung tubig. Well anyway, next time pag-usapan natin yung tubig na yan. No, pero ito muna, God leads by His presence, not by our plan. Ang sabi ni Joshua, take up the ark of the covenant and pass on before the people. Instruction, buhatin ninyo ang kaban ng tipan. At manguna kayo sa bayan. At sa kagaya sinabi natin, distance is 1 kilometer. Layo na. Pero kita naman yung ark of the covenant. Ang pwede lang magbitbit nito, mga Levites. Levites priest, no? So, kaya ang unang lalakad, yung magdadala ng ark of the covenant, yung Levitical priest. So, papasok sila. Ito yung plano nila. Hindi pa sila tumatawid. Pinaplano nila, mangunguna yung mga paring magdadal sa ark, and they're going to the promised land. Ito ngayon yung kanilang plano. So, inilalarawan dito mga kapatid, sa ating panahon ngayon, alam natin, ang ating high priest is the Lord Jesus Christ. No, siya yung nangunguna sa atin. He leads before us into the promised land. Ano yung promised land? Promised rest. Ito yung pangako ng Diyos sa atin. Sino mangunguna sa atin? Ang ating Panginoon si Kristo. Siya yung ating high priest. Sa kanila, Levitical priest ang nagdala ng kaban ng tipan. Sa atin, si Kristo na mismo ang magdadala sa atin doon sa presensya na ang ipinangako sa atin ng Diyos, yung kapahingahan kasama siya. And that's the promise land na ating papasukin. At ang nangunguna sa atin, ang ating Panginoong Kristo. Siya yung ating high priest who goes before us into that promised land, a place of rest. In Hebrews chapter 6, verse 19 and 20, we have this as a sure and steadfast anchor of our soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. Siya yung ating high priest. Siya yung nangunguna sa atin. Sa march, ng Christian march, si Christ yung sa una na sinusundan natin patungo doon sa pangakong kapahingahan ng Diyos. So ang methods, kailangan alam din ang methods. Follow. Kailangan yung mga Israelita susundan . You have to follow. Hindi ka dapat lumihis. Susundan mo yung nakikita mong pagkilos at paggalaw ng mga nagdadala ng Ark of the Covenant. You have to follow. Huwag mong siyang pangunahan. So, sa ating paglakad sa buhay, bilang mga mananampalataya, hindi po natin kailangan na magdala ka ng mapa. Dito ako. Dito mo. Saan ka dadalhin ng mapa mo? No. Just follow. Sinong susundan natin? Sa kanila, susundan nila Ark of the Covenant. Tayo, susundan na natin si Kristo. Lahat tayo, susundan natin si Kristo. Kailangan lang natin siyang makita, kailangan lang natin siyang sundan. So may maraming paraan ang biyaya ng Diyos upang pangunahan tayo. Maraming paraan ng Diyos para pangunahan ang lakad natin sa buhay pananampalataya. Sa paanong paraan? He leads us by His words. He leads us by His sacraments. He leads us by prayers. At na marami pa. Maraming means of grace na ginagawa ng Diyos para gabayan tayo sa ating uri ng pamumuhay bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Sa mga paraang ito, God guides us para tumama tayo sa gusto niyang mangyari sa buhay natin bilang mga tinawag niya sa kaligtasan. So, mayroong pangako that you may know the way you shall go. No? In verse 4, banggit sa verse 4, yet there shall be a distance between you and it. Sa Ark of the Covenant, about 200 cubits in length. Do not come near it, in order that you may know the way you shall go. Para nakita nyo, malayan kita nyo, kung kakaliwa siya, kakaliwa kayong lahat. Kung kakanan siya, kakanan kayong lahat.
Kung diretso lakad niya, diretso kayong lahat. And that's the promise. That you may know the way you shall go. Church, because of the Lord Jesus Christ, we all know the way we are going. And it's going to the presence of the Holy God. Yung dapat makita natin. Kaya hakbang lang tayo ng hakbang. Para makita natin ang ating Panginoon Kristo, hakbang lang tayo sa Kristiyanong buhay. Same with them. They have to make steps. Hakbang lang siya ng hakbang habang sinusundan yung Ark of the Covenant. Kailangan lang nating kumilos. Ang Kristiyanong buhay, ito yung dapat malaman natin. Ang Kristiyanong buhay ay hindi patungkol sa pagkakaroon natin ng pagkaunawa sa lahat ng bagay. Hindi lahat ng bagay alam natin. Dapat lang ang paglakad natin sa buhay ay makita natin, sumunod tayo doon sa nakakaalam ng lahat ng bagay. Sino yung nakakaalam ng lahat ng bagay? Ang ating Panginoon sa Kristo. Sumunod lang tayo. Humakbang lang tayo na nakasunod sa nakakaalam sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa buhay natin bilang mga tinawag ng Diyos sa kaligtasan. So let us fix our eyes on the Lord Jesus Christ. The step of obedience is what is needed. So we have this Christ-centered conclusion. Kung sa panahon ng mga Israelita, ang Ark of the Covenant ang nanguna sa kanila, sa atin ang ating Panginoon Kristo. Ang nagbubuhat ng Ark of the Covenant para sundan ng mga Israelita ang mga Levitical priest. Sa atin, si Christ ang nagdadala sa atin. Assured tayo dyan. No? Then, Israel consecrate for wonders. Tinalaga lang ang sarili para gumawa ng himala ang Diyos pagpasok nila sa lupang pangako. But we are led by Christ. We are holy in Christ through Christ. Naging banal po tayo. We are not consecrated to make wonders. We are consecrated because of Christ. No? So, Israel could not cross the Jordan alone. They have to have the ark to go first. Laging una, papasok ang ark. Sa atin, para sa ating lahat, we should not cross death alone. Hindi na tayo papasok sa kamatayan mag-isa. Bakit? Nauna na roon ang ating Panginoon Kristo. He enters first in the water of judgment for us. Siyang dumanas ng paghatol sa atin. Kaya lang, kailangan na natin sumunod sa Kanya into that resurrection of life. Kaya po, church, as I conclude, ang Diyos hindi lang pinangako ang lupang pangako. Siya mismo ang kasama natin para makapasok tayo doon sa lupang pangako sa atin. We are assured of that. Basta patuloy lang tayo lumalakad sa pangunguna ng Diyos, sa Kanyang presensya, at sa pamamagitan ng pagtanaw natin lagi sa ating Panginoong Jesucristo. Then, makakapasok tayo sa kapahingahang pangako ng Diyos. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Salamat sa patuloy mong pagpapaunawa sa amin. Na ang buhay namin ngayon ay patuloy ninyong ginagabayan. Kayo po ang kumikilos. At alam namin sa pamamagitan ng paglakad namin na nakasunod sa inyo, sa inyong pagkatao at sa inyong mga ginawa, alam namin, magtatagumpay kami na makapasok sa lupang pangako. Kaya salamat po sa inyo at purihin po kayo. Ito pong aming dalangin sa taning pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.